Hindi biro ang isyu ng basura sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, umaabot na sa higit 1,000 ang bilang ng dump site at landfill sa bansa. Higit sa 600 rito, patuloy ang operasyon sa kabila ng paglabag sa batas at panganib na dulot nila sa kapaligiran. Ang umaalingasaw na problema sa basura, ating sisiyasatin. Sa bayan ng Baliwag, Bulacan, sa kahabaan ng Doña Remedios Trinidad Highway, nakakubli ang Barangay Tarcan. Marami sa mga taga rito ay magsasaka. Sa lutang pinagyamanan nagmumula ang kanilang kabuhayan. Sariwang hangin, sagana sa likas na yaman at ganda ang Sitio Mulawin Bata at Sitio Mulawin Matanda. Pero ang lahat ng ito ay alaala na lang para kay Felipe. Isang magsasaka na inabutan naming nagpupunla sa kanyang lupain. Dati po dito kami naghahanap buhay lang sa bukid, dito po kami umaasa. Ngayon po hindi na Pag hindi kami sa bayan lang, hindi po kami naghanap ng trabaho sa labas hindi po kami bubuhay. Ito raw ay unti-unti nang naglalaho. Ganito ngayon ang bubungad sa inyo sa pagbisita sa mga sityo. Malayo pa lang, tanaw na ang malaking bundok ng basura. Ang sariwang hangin napalitan na ng nakasusulasok na amoy. Kami naman po nagpunta. Nung pumunta po kami, kinunan po kami ng Rorgor, yung firma. Attendance daw, pupirma po kami. Kaso, meron nga pong nagpuntang na galing po lang yung estudyante at ang UP Spanish yun. Oo. Tapos sa DNR, katulang nga po na walang maamoy na ganyan. Isang open dump site ang itinayo sa gitna ng bukid. Nakatambak na rito ang basura mula sa mga fast food, may nabubulok na gamit, lahat ng klase naririto na. Ang mga katabing sakahan ng dump site hindi na mataniman dahil sa katas ng basura na dumadaloy sa mga ito. Nagkaroon nga ng dump site, lumayo isda rito na wala nga. Tapos kami ngayon, nagiging pag-alang anay palay, kaming nagiging alternatibong hanap-buhay. Hindi naman makapagtanim ng halaman na karoon nga ng kontaminado tubig dito. Pandilig namin, naging kontaminado, hindi namin mabuhay ang halaman. Palay nga nagkaka-epekto. Kung ang palay ay hindi naiaayos ang paglilinis, di ba? Maaaring sa umpisa walang epekto, no? Dahil nga nililinis ang palay pagka-harvest. Pero yung mga taong nagha-harvest, yun ang may problema. Lalo na yung nagyayapak sa bukirin, tapos doon pumupunta yung dumi ng basura. Malayo-layo ang lupain ni Felipe sa dump site pero di pa rin siya ligtas sa epekto nito. Kung noon ay mahigit sa 100 sako ng bigas ang kanyang inaani, ngayon halos 70 sako na lang daw kung siniswerte siya. Madalas kulang na kulang ang ani niya para buhayin ang pamilya. Nasa tabi ng dump site ang bahay ni Aileen. Tanaw niya mula sa likod ng bahay ang bundok ng basura. Sa likod ng kanyang mga alagang halaman, nagkukubli ang maitim na katas ng basura.
Nahihirapan man daw silang mag-anak, wala naman silang magagawa. Mahirap yung yung umaamoy. Kasi yung langaw, katulad minsan nagdang araw na yung umulan, napakaraming langaw, sumisilong. Hirap kumain at madalas masakit ang mga sikmura nila dahil sa nakasusulasok na amoy ng basura. Kahit na sarado yung bintana namin, pumapasok sa mismong sa taas ng tapos pagka bubuksan na namin para lumabas yung amoy. Hindi rin daw biro ang laban nila sa mga bangaw. Nakasalo na nila sa pagkain at anumang gawain. Problema din nila ang kanilang tubig. Ang dating na pagkukunan ng inumin ay kontaminado na ng katas ng basura galing sa dump site. Pagka yung poso malinaw, pagka malinaw. Tapos mamaya kulay kalawang na parang may mantika. Para bang isa may makinang na langis, ganun, kulay dilaw na. Buong komunidad ay apektado na ng problema dala ng dump site. Noong nakaraang taon, namatay ang 8 buwan na anak ni Egay dahil sa maruming tubig. Hindi raw nila alam na kontaminado na ang tubig sa poso, kaya dito pa rin sila kumukuha ng inumin. Ayon kay Egay, ang dump site ay dating palaisdaan. Itong sa gawin na ito, kung nakikita nyo, palaisdaan to, natambakan na ng basura hanggang sa tumaas ng ganyan. Pati yung kabila rin naman na ito, palaisdaan din yan. Ngayon tambak na ng basura. Walang magawa ang mahigit 5,000 residente kung hindi magtiis. At ang lupain na higit sa 800 ektarya ay nanganganib na unti-unting masira. Sa isa pang bayan ng Bulacan, yaman dagat naman ang nanganganib na masira dahil din sa basura. Ganito ang karaniwang makikita sa Obando, Bulacan. Hirap man sa buhay sa tabing dagat, masaya pa rin ang mga tao. Pero malapit na rin nilang maging problema ang basura. Magtatayo ng isang landfill sa parteng ito ng Obando na may lawak na higit sa 40 ektarya. Nangangamba ang mga residente ng Barangay Lumbaw sa magiging epekto nito sa kanilang hanap buhay. Kasi na nga, biro mo, may anak ako, mga lalaki, 3. Hindi ko alam kung mapapag-aaral ko yan. Kung sa dagat lang din magiging hanap buhay, siyempre, sabi nga, papatayin niya ng ilog Paano kung mabubuhay ang mga yan, yung mga anak ko? Si Bobby ay isang mangangapa o tagakuha ng mga tahong, hipon at iba pang lamang dagat. Nagbebenta rin sila ng tahong. Kahit itinatayo pa lang ang landfill sa kanilang lugar, matagal na silang may problema sa basura. Ang hangin kasi mula sa dump site sa Navotas, umaabot na sa kanila. Ang buong pamilya nagkakasakit na raw dahil sa mabahong amoy ng basura. Kaya ganun na lang ang pangamba nila kapag naitayo ang landfill sa mismong lugar nila. Talagang yan, perhisya, pag natuloy dito tayo sa amin. Kasi napakaraming yung bagay na makakasama sa tiga rito. Lahat ng residente ay tutol sa landfill. Pero di nila alam kung may karapatan silang labanan ito. Ito ang open dump site sa Barangay Tarkan, Baliwag, Bulacan.
Playground ito ng mga batang nangangalakal ng basura. Dito napupunta ang lahat ng basura ng Baliwag. At kung minsan, pati mula sa kalapit bayan. Dito raw dapat ang waste segregation area. Pero walang gumaganang pasilidad. Ito po kasi kuhaan yung gilingan ng basura ang sabi nila. Ngayon ang nangyari tambakan. Sa ilalim ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, dapat lahat ng open dump sites sa bansa sarado na noon pang 2004. Katunayan, halos 800 pa ang open dump sites sa buong bansa. Umaabot naman sa halos 400 ang controlled disposal facilities na dapat na ipasara na noon pang 2006. Sa tala ng National Solid Waste Management Commission, mahigit 500 na ang inilabas nilang kautusan para ipasara ang mga open dump sites. Pero hindi ganito ang nangyari sa Baliwag. Bago namin nabisita, Barangay Tarcan noong nakaraang linggo, pinuntahan na ito ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources. Pumunta kami sa mayor, sinabi namin na, Mayor, kailangan ho ninyo talagang bigyan ng pansin ito. At ang mayor naman ay nangako sa amin na magpapadala siya ng 4 na truck araw-araw para hakutin, i-haul out yung mga basurang yon. Pero tila walang nangyari sa pangakong ito dahil bundok pa rin at walang nagbago sa dump site. Ayon sa mga residente, matapos ang pagbisita ng mga taga-DENR, patuloy pa rin ang pagtambak ng mga truck ng basura. Kung kaya nagkaisa silang magkaroon ng bantay para maharang ang mga ito. Binabantayan namin ng 24 oras. Kaya lang iba talagang medyo pasaway talaga, nakaliligtas sa amin. Minsan may tumakas sa amin na truck, inarang na namin, pilit pa rin nakapagbaba rito. Hinabol namin dyan sa may paahon na nakama. Hindi na namin inabutan. Pero nung makalipas ang 3 araw, nagbaba uli siya, hinarang namin. Si Kapitana na ako mausap sa kanya. Kung ang mga residente ng Barangay Tarcan ay di na makawala sa nakasusulasok na basura, ang magkaroon ng katabing landfill naman ang iniiwasang mangyari ng mga taga-barangay sa Lanbao. Natural, pag ako tatanungin mo, ayoko ng dump site. Kasi kami rito kahit paano, kahit mahirap lang kami, kakami kami ng sariwang hangin. Pag nagkaroon yan, wala na sariwang maamoy dito. Puro mabantot na. Nakasaad sa Republic Act 9003, dapat ay classified na industrial o commercial ang lupaing gagawing landfill. Dapat din aprobado ito ng komunidad sa paligid nito. So meron din kaming administrative order para sa siting ng mga sanitary landfill, kung saan dapat ilagay. So meron din yung guidelines. Pero ayon sa mga residente, hindi nagkaroon ng kahit anong public hearing para sa landfill na itatayo ng EcoShield Corporation. Talagang walang public hearing, maging dito sa Lamba, wala. Ang ginawa lang dito ng mga nanunungkulan, nagpapirma sila sa mga tao ng papel. Hindi ko alam kung anong papel yun na sabi nila, yes sa basura. Actually, bago i-apply sa amin, meron ng public hearing yan doon sa barangay sa Lambao na pagtatayuan yan. Yan naman ang ayon sa batas. May public hearing, 80 to 85% ng mamamayan ng barangay sa Lambao ay payag dahil napakalaking tulong sa kanila. Ang nagsasabing magtatayo ng landfill ang EcoShield Development Corporation. Isa itong waste management company na may hawak ng 44 hectares na landfill project.
Sa kasalukuyan, hindi na raw nagagamit ang lupain bilang fish pond dahil sa kontaminadong tubig at napakaduming kapaligiran. Nung makita namin na hindi na ito pwedeng gamitin sa fish pond at ito ay katabi ng Nabota Sanitary Landfill, inilapit namin ito kay Mayor para i-suggest at i-apply na maging isang sanitary landfill. Huhukayin din daw ng EcoShield ang ilog para malinis ito at ang dumi ay itatambak sa landfill. Actually, tinatanggal natin dito yung risk. Kasi yung maduming ilog natin ngayon, nakapagdadala yan ng sakit sa tao. Kinakailangan din daw ng Obando ang tapunan ng basura at ang landfill ay solusyon sa kanilang problema. Magbibigay din daw ng gamit sa waste management facilities ang kumpanya. Malaking tulong daw ito, ayon kay Mayor. Yan ay pinag-aralang mabuti at yan ay na-approve dito sa aming sanggunian. At dinala yan sa panlalawigan at nakapasa yan sa Sangguniang Panlalawigan. Tiniyak ng EcoShield na di makakaapekto ang landfill sa mga kalapit na komunidad, pero di ito sapat para mapanatag ang mga residente. Ito ay isang engineered sanitary landfill na kung saan may buffer zone ito at ito ay may mga liner, may mga clay na magpoproteksyon doon sa ilalagay mo ditong residual waste. Nagpipetisyon kami sa governor's office, kay congresswoman, para na makarating siguro kami sa itaas kung kailangan, para huwag matuloy yung dump site na yun. Kasi talagang malaking epekto sa amin yun. Hindi lang sa Lambawa, sa buong bayan mismo ng Obando. Isa sa nilapitan ng mga residente ay ang Eco Waste Coalition. Naglunsad sila ng kampanya para bigyan ng impormasyon ng mga tao sa magiging epekto ng landfill sa buong Obando at sa karagatan. Kapag natuloy itong proposed landfill na ito sa Salambao, ang magiging epekto kagad niyan ay siyempre pa yung sa kapaligiran, yung pagbaho ng hangin, pagkasalaula ng kailugan, katulad ng nangyayari ngayon, ano? Sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng landfill. Nasa proseso ng pagkumpleto ng mga permit ang EcoShield. Ayan po, ayon sa balita, ay tapos na po sa panlalawigan. Yun ay ibabalik sa amin dito at naaprubahan na po ng gobernador. Babalik sa amin para igawa ng memorandum of agreement at kung paano nila gagawin ay nakamata kami lahat dyan. Hindi namin pababayaan yan na mapinsala ang Obando. Hindi alam ng mga residente kung ano ang kahihinatnan ng kanilang pakikipaglaban sa basura. Ilan lang ang mga residente ng barangay Salanbao sa mahigit 73% ng mga tao sa Pilipinas na ayaw makakita ng landfill sa kanilang lugar. Araw-araw, halos 7,000 dump truck ng basura ang nakokolekta sa buong Pilipinas. Bawat isang Pilipino raw kasi gumagawa ng hanggang 1 kilo ng basura kada araw. Sa Metro Manila pa lang, mahigit 2,000 truck na ng basura ang nakokolekta araw-araw. 12 milyong tao kasi ang nakatira rito. Pero kapag araw, umaabot ng 14 na milyon ang tao sa Metro Manila dahil sa mga nagtatrabaho mula sa labas ng NCR. Eh siyempre, alam naman natin lahat na pinaka-prolific period for waste generation is during daytime. Kanya we can easily understand this much volume. Ang lungsod ng Maynila ay may pinakamaraming basura araw-araw. 7,000 cubic meters o mahigit 1,500 na truck kada araw ang basura ng lungsod. Sa ulat ng Commission on Audit, hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada taon ang ginagastos ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pangongolekta ng basura. Gastusing pumapatak
sa 1.5 million pesos kada araw. Sa loob ng halos 2 dekada, ang Lionel Waste Management Corporation ang nag-iisang kontraktor sa pangongolekta ng basura sa buong Maynila. Yan, Lionel, in place at may truck na 200 plus, may mga heavy equipment at may garage. Kung yung iba na magbabaha ka sakali, makapagpo-provide ba ho kagad yan, makapagpo-produce na ipakikita sa inyo, ganun din ang dami ng truck. Kung sinawing palad at hindi napili, aanin nila ngayon yung mga truck na for garbage ang purpose. Mabebenta ba nila yun? Hindi ho siguro. Sa aming pananaliksik, naglalaro sa 5 hanggang 23 milyong piso ang kita ng Lionel sa isang taon, batay sa report nila sa Securities and Exchange Commission. Kung susumahin, hindi ito bababa sa 168 milyon pesos sa loob ng 15 taon. Hindi korupsyon sa gobyerno. Dahil pinagkakakitaan ng malaki ang basura, ayaw nilang bawasan yung basura. Kasi kapag binawasan yung basura, kukunti yung negosyo, kukunti yung kita nila, kukunti naman ang kickback ng mga korap na opisyalis sa gobyerno. Sa bundok ng basura, nakahanap ng ikabubuhay si Napoleon Etiague. Mahigit 1 dekada na siyang basurero sa ilalim ng isang pribadong garbage contractor sa Quezon City. 6 ang kontraktor sa nasabing lungsod. Hindi raw niya inaalintana ang tirik na araw. Kahit pahagupit ng bagyo, makapangolekta lang ng basura. Nakadepende ang kanyang kita sa bilang ng biyahe ng truck. Ang bayad sa kanya, 100 piso kada biyahe. Madalas 2 hanggang 3 biyahe lang ang nagagawa niya kada araw. Sa akin, kasya naman yun kasi isa pa lang ang anak ko eh. Ewan ko lang pag dumami, baka pag nag-aaral, baka kakapusin na siyempre. Sa ngayon, naayos pa naman eh. Mahirap ang buhay ng isang basurero. Walang maayos at sapat na proteksyon tulad ng mask, bota at guwantes. Kaya naman malapit sa sakit. Unang-unang makita mo, respiratory diseases. Humihina ang baga ng pasyente, hindi naman nagkakaroon ng tuberculosis, pero dahil sa mahinang baga, humihina ang pangangatawan, nagkakaroon kagad siya ng pneumonia. No, uubuhin. Yan ang unang-unang manifestasyon makita. Walang pinagkaiba ang sitwasyon ni Mang Roger Francisco sa buhay ng isang ordinaryong basurero. Palero ang tawag sa kanya o tagapala ng basura sa truck. Mahirap kasi minsan naranasan mo tagulan. Minsan, musobra kami lagpas kami sa oras dahil nga siraan ng truck, maplatan, ganyan. Kung may mapasukan nga lang ibang bakit ba Sa kabila ng kayod kalabaw niyang pagtatrabaho, di pa rin daw umaangat ang antas ng kanyang pamumuhay. 400 pesos ang kita niya kada araw na kanyang pinagkakasya para sa asawa at 4 na anak. Hindi naman kami nabibitin sa papasahod. Kaya nga lang, katulad ko, yung sabay-sabay nag-aaral yung mga anak ko, kakapusin din ako. Kinakapos din ako. Madalas. May 3 sanitary landfill o tapunan ng basura para sa 17 local government units sa Metro Manila. Kabilang dito ang Rizal Provincial Sanitary Landfill sa Rodriguez, Rizal, ang Quezon City Sanitary Landfill sa Barangay Payatas, at ang Navotas Sanitary Landfill sa Barangay Tanza sa lungsod ng Navotas. Aminado ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na kulang ang espasyo sa NCR na pwedeng pagtapunan ng mga basura. Ang mga local government naman ay they are trying their best talaga. But insofar as the percentage of compliance nila, medyo meron tayong requirement na dapat ang basura nila ay meron na silang 25% waste diversion. Ibig sabihin, 25% ng total waste stream nila, hindi na nila itatapon sa basurahan, pero through recycling and composting. Pagtitiyak ng MMDA, may lugar na pagtatapunan ng basura ang NCR.
pero para sa susunod na 5 o hanggang 10 taon na lamang. Malaki ang pondong inilalaan ng mga lokal na pamahalaan sa garbage collection. 24% ng kabuuang annual budget ng mga LGUs ang napupunta rito. Pero kapansin-pansin pa rin ang mga basurang nagkalat sa ilang lansangan sa Metro Manila. Ayon sa DNR, sa Metro Manila, 27% o 45 dump trucks ng basura ay napupunta lamang sa kanal, bakanteng lote, kalsada, ilog at iba pa. Ayon sa isang waste management expert, hindi na kailangan ng malaking pondo para magkaroon ng maayos na waste management system. Kailangan lamang daw ng mas maigting na pagpapatupad ng batas. Hanggang hindi raw na ipapatupad ng maayos ang batas ukol sa maayos sa pagtatapon ng basura, malaking pondo pa rin ang matatapyas sa budget ng bawat lokal na pamahalaan. Ang pangangasiwa ng basura mula sa mga ospital ay isa sa pinakamaselang bahagi ng waste management. Sa Metro Manila pa lang, 55 tons o 10 truck ng medical waste ang kinokolekta araw-araw mula sa mga ospital, klinik at punerarya. Mahigit 50% ng basurang ito ay infectious waste o nakakahawa at maaring magdulot ng sakit. At ang pinakamalalang mga epekto nitong galing sa basura ay yung tinatawag nating lead component. Yung lead component, nagpapababa yan ng iron, yung pula ng dugo. Ngayon, minsan kakaroon ng anemia, to the extent magkakaroon ka ng cancer o leukemia. So, isa sa malalayan. Kung tutuusin, mahigpit ang batas tungkol sa tamang pagtatapon ng basura mula sa mga ospital. Lalo na sa mga pathogenic waste, tulad ng dumi at mga bahagi ng katawan ng tao. Ang mga kamay, paa at lamang loob na tinatanggal sa operasyon ay dapat sumailalim muna sa waste treatment facilities. Ang mga body parts either merong chemical na nagtutunaw dyan o nililibing na maayos na nasa loob ng selyadong mga kahon o kaya mga sementadong lagayan. Kailangan din ng thermal treatment o steam disinfection sa mga solid waste tulad ng mga hiringgilya, dextrose at iba pang matatalas na gamit sa ospital. Kailangan muna kasing mamatay ang mga mikrobyo bago ito itapon sa hiwalay na bahagi ng dump site o sanitary landfill. Aminado naman ng Department of Health o DOH na malaki pa rin ang problema sa pangangasiwa ng liquid waste o dumi mula sa mga tao at dugo galing sa mga surgery mula sa health facilities. Sa 181 na pagamutan sa Metro Manila, 50% ang wala pang wastewater treatment facility o sewerage treatment plant. Maari raw malagay sa peligro ang mga taong nakapaligid sa mga ospital na ito. So kung ang iyong deep well malapit sa ospital at nagkakaroon tayo ng mismanagement ng liquid waste doon, maaari ma-apekto at ma-infeksyon ang iyong tubig na iinumin. So isa yun sa pinaka-problema. Ang Florencio Bernabe Senior Memorial Hospital o mas kilala sa tawag na Parañaque Community Hospital ay itinayo mahigit 30 taon na ang nakararaan. Hindi pa tapos ang wastewater treatment plant dito. Yung water treatment facilities namin na in place na, nandiyan na, hindi namin nagagamit pa dahil temporary pa lang yung lugar na yun. At sad to say, ang aming dumi sa tubig ay dumadaan pa muna doon sa aming usual drainage. Sa kabila ng kawalan o di sapat na wastewater treatment plant, pinapayagan pa rin itong mag-operate. Paliwanag ng DOH, maaring ipasara ang mga pagamutang di sumusunod sa batas, pero kinakailangan din ang agarang pagsasaayos dito para patuloy na maserbisyohan ang publiko. Binibigyan sila ng lead time para iayos sa kanilang waste treatment program dahil nga mahal ang mga gamit dito at hindi ganun kadaling matutunan.
May kontraktor ng basura ang Parañaque Community Hospital na kumukuha sa kanilang solid waste. Accredited ito ng Department of Environment and Natural Resources. Sa ngayon, halos 2,000 na ang bilang ng mga ospital sa buong Pilipinas. Ayon kay Dr. Hanairo, sa paglaki ng populasyon, dumarami rin ang hospital waste. Kasi meron tayong load limit lamang ng mga basurang pwedeng igawa o ilabas ng ating mga hospital. Depende sa number ng kapasidad ng hospital, number ng kanyang bed capacity, at depende rin sa kanyang klase ng specialization. Ang problema, marami pa raw pagamutan at klinika na hindi nababantayan ang pagtatapon ng basura. They treat their waste, but it's the small clinics that is perhaps where the problem would be. And our government doesn't have enough resources in terms of people who are able to monitor and make sure that these small clinics are following the law. Ang problema, wala naman tayong talagang proper waste disposal facilities. Kaya't natural, itong mga basura ng mga medical institutions ay natatapon lang kung saan-saan, sa mga dump sites, sa mga creeks, sa mga ilog. Ayon sa DNR, may ibang paraan ng DOH sa pangangasiwa ng mga hospital waste. Kailangan dito na ma-disinfect muna ang mga hospital waste katulad ng mga tissue paper, hiringgilya at iba pang gamit sa ospital na di na pwedeng pakinabangan. At pagkatapos ay pwede nang ihalo sa mga basura papunta sa sanitary landfill. Pagka meron kang hazardous na waste, kailangan yan meron kang at i-store mo o i-transport mo. Kailangan meron kayong tinatawag nilang transport, storage, and disposal permit. Ang mga ospital ang maituturing na nagdudugtong ng buhay. Pero panganib at kamatayan naman ang kapalit ng mga basurang nanggagaling dito kung hindi tuluyang mapangasiwaan ng maayos. Ginto ang basura para sa mga nakikinabang dito, mayaman man o mahirap. Perwisyo naman ito sa ilan kung hindi na itatapon ng tama. Gaya ng mga residente ng Barangay Tarkan sa Baliwag, Bulacan at Barangay Salambao sa Obando, Bulacan. Hangad ng mga residente na mapatigil ang pagpapatayo ng landfill sa kanilang lugar. Hindi lang po nakalimutan. Kinalimutan po kami. Dahil nga po kung kami po kami po mahal ng namamahala dyan, hindi po dito dinala yung basurahan na yan. Dahil po kung iyan po hindi dinala rito, hindi po kami magkakanito. Kasi nga po, paluloko ginawa sa amin. Kami nga po sinasabi, kami po pera, puro paluloko po ginawa nila. Hindi naman po kami talaga po pipirma. Simple lang daw ang hiling ng mga apektadong residente, ang makapamuhay ng matiwasay at tahimik sa gitna ng malinis at maayos na komunidad. Maraming pagbabago. Di ka na makakalanghap ng baho, kung ano-ano. Sige, ang kalusugan namin, maano na siguro. Yung maayos na, wala naramdaman sakit, wala nang pag-amoy, yung paghihilab ng tiyan. Ayon sa Philippine Society of Environmental and Sanitary Engineers, kung maayos ang disenyo, walang problemang dala ang sanitary landfills. Basically, ang sanitary landfill is you're addressing kung ano yung mga environmental and health problems that are posed by open dump sites. So, you're talking about protecting it. Protektado raw ito sa amoy, methane gas, mga insekto at hayop at pagkatas ng basura. Ang Obando Sanitary Landfill na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso ay dumaan daw sa tamang proseso. The proponent met the requirements. The proponent has the right to propose whatever development he intends into his property. So we check it. If it complies with the requirement, then there's no reason for us to deny the ECC application. Yun ang rason.
Sa ilalim ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na manguna sa solid waste management. Ang problema, kulang na kulang daw ang mga ito sa kaalaman tungkol sa pagpoproseso ng basura. They don't even know the characteristics of their waste na na-generate. How much percentage could be composted, yung biodegradable, how much could be recycled, and how much would be the volume na dapat dadalhin sa landfill or disposal site. Isang dekada na ang batas, pero di pa na ipapatupad ang waste segregation, recycling at pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa tamang waste disposal. Kulang sa pondo, kulang sa political will ang gobyerno para ipatupad to. Kulang din tayo ng mga eksperto na mamamahala sa mga landfill. Ang disenyo at pagbabantay sa paggawa ng mga ito ay dapat hawak ng sanitary engineers. Pero ang kulang dito, no, hindi rin niya nakikita yung pinakaugat ng problema. Pangalawa, hindi pa pinapatupad yung mga magagandang provision under the Solid Waste Management Act. Somebody has to be there to make sure na kung ano yung na-design, yun talaga ang kinoconstruct. Ayon sa DENR, malaking tulong ang pagkakaroon ng materials recovery facility sa mga komunidad. Dito iiimbak at paghihiwalayin ang mga basura para sa recycling. Pero wala pang 20% ng mga barangay sa buong bansa ang may materials recovery facilities. Ang mga local government naman ay they are trying their best talaga. But insofar as the percentage of compliance nila, medyo meron tayong requirement na dapat ang basura nila ay meron na silang 25% waste diversion. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Obando, Bulacan na kapos sila sa pondo kaya di nila maayos ang problema sa basura. Ang aming pondo ay talagang napakabigat. Sa aming mga truck lamang, iisa ang truck namin ginagamit para mapatupad ang pagtatapon namin ng basura. Sa hirap ng buhay nga naman, ba't isesegregate pa ang ating basura? Sa Obando ay ang nagsesegregate siguro mga 5% lang. Malaki raw ang magagawa kung alam natin kung anong klase at gaano karami ang basura na mapapakinabangan pa. Because hindi lang naman landfill ang usapan pagdating sa solid waste. You need to involve the community. And that's where we lack because if the community will not be involved, trabaho lang ng LGU yun, di mo talaga madaling ma-resolve yun. Kasi the generators are the communities. Dapat din daw ang mga nabubulok na basura sa bawat bahay pa lang ay nagagawa na ng proseso para di na umabot sa dump trucks. Kailangan lang makisama ang bawat Pilipino sa adhikaing ito. Dahil kung hindi, baka isang araw tayo naman ang magising at naging tambakan na rin ng basura ang ating komunidad. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.